Inihain na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla at iba pa. Kasunod ito ng pagtulong ni Padilla na makaalis ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Lumabas sa kanilang investigasyon na hindi lang pagpapasakay kay de la Rosa ang ibinigay na tulong sa kapwa senador. Kinumpirma naman ni Prosecutor General Richard Padulyon na tanggap na ng DOJ ang reklamo alas 5 ng hapon kahapon. Biyernes na tayo ngayon. Huling araw din po. Huling biyernes din po ng Mayo, May 29, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Senator Jengo Estrada, kasama si dating Public Works Secretary Manny Bonoan, kinasuhan na ng plunder at graft sa Sandigan Bayan. Senator Robin Padilla at dalawang iba pa nahaharap naman sa kasong obstruction of justice kaugnay ng sinasabing pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. ICC trial laban kay dating Mayor Digong Duterte kaugnay ng kasong crimes against humanity kasado na sa November 30. Produksyon ng bigas ng Pilipinas posibleng bumaba ng 700,000 metric tons dahil naman sa El Nino. 841 million pesos nalagaan ng peking produkto nasa ng Bureau of Customs sa isang bodega sa Valenzuela City. Bagyong Domeng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility, magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi o sa kanlurang bahagi ng bansa. Radyo natin nationwide! Sa detalye ng mga balita, patuloy na nakatutok ngayon ang pag-asa sa Tropical Storm Domeng matapos na pumasok ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Sa latest bulletin, namataan ang bagyo sa layong 1,345 kilometro silangan ng Southern Luzon. Taglay ni Domeng, ang lakas na hangin umabot ng 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito 90 kilometers per hour. Mabilis na kumikilos ang bagyo sa 20 kilometers per hour habang patungo sa direksyong Hilagang Kanluran. Hindi inaasahang maglalandfall ang bagyo ngunit mauulanin nito ang kanlurang bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras. Hindi rin inaalis ang pag-asa ang posibilidad na maglabas ng babala o signal warning ang bagyo sa bahagi ng extreme northern Luzon sa mga susunod na bulletin. Sana nga po wag nang magdulot ito ng panibagong problema lalong-lalo na dyan po sa Mindanao na ilang araw na rin pong inuulan. Kinasuhan na ng plunder at graft si Senator Jengo Estrada kaugnay ng umano'y multi-billion pisong flood control scandal. Inihain ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng demanda kay Estrada habang dawit din sa asunto si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Kabilang din sa mga kinasuhan ang dating DPWH NCR Assistant District Engineer na si Denril Cesar Cortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Una nang nadawit ang pangalan ni Estrada sa anomalya matapos ibisto ni dating Public Works Engineer Bryce Hernandez na tumanggap ng kickback ang senador mula sa flood control project. Mariin namang itinanggi ni Estrada ang aligasyon, iginiit na wala siyang ipinasok na proyekto sa 2025 General Appropriations Act na siyang sinasabing pinagmula ng kickback. Katunayan, nag-issue na po ng certification ang isang tanggapan ng Senado na nagpapatunay na wala nga pong pondong ganong kalaking inilaan si Senator Estrada noong 2025. Sinabi rin niya na gagamitin nila ang lahat ng legal na hakbang upang kwestiyonin ang proseso at mga ebidensyang ginamit sa kaso, lalo pat ang timing nito para bang kaduda-duda. Kinestyon nga ni Senador Jengo Estrada ang kanyang mga irregularidad sa investigasyon at paglabag sa kanyang karapatan sa due process kaugnay ng kasong graft na inihain laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Ayon kay Estrada, handa ang kanyang panig na gamitin ang mga legal remedies para kwestiyonin ang tinatawag nitong procedural lapses at umano'y kabiguan ay konsidera ang mga ebidensyang pumapabor naman sa kanya. Sinabi pa ng senador, hindi rin siya nabigyan ng sapat na pagkakataon na ma-review. Pag-aralan ang resolusyong inilabas ng Department of Justice at ang Office of Ombudsman bago pa ang paghahain ng kaso laban sa kanya.
dahilan para hindi na makapagsumite ng tugon o makapag-file ng motion for reconsideration. Iginit ni Estrada, agad na naghain ng kaso ang ombudsman matapos ang resolusyon ng Department of Justice nang hindi umano nagsasagawa ng sarili nitong fact-finding investigation. Nanindigan din si Senator Jinggoy na ang ganitong labis at hindi makatuwirang proseso ay may seryosong implikasyon sa kanyang right to due process. Saka yung timing nga, mantakin ninyo kung kailan bumoto siya para doon sa pagbabago ng liderato ng Senado, biglang pinarusahan siya dahil sa pagboto. Naghain naman ng counter-affidavit si Senator Francis Escudero sa Office of the Ombudsman kaugnay ng kasong plunder na umano'y pagkakasangkot din niya sa 586 million pesos na laga ng kickback mula sa flood control project. Sinabi ni Escudero, walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya at hindi niya kailanman inutusan ang umano'y bagman niyang si Maynard Ngu na kumilos para sa kanya. Binigyan din niya na walang direktang ebidensya na nagpapakitang nakatanggap siya ng anumang halaga ng pera mula sa sinasabing kickback. Sa kanyang salaysay, pinahayag pa ng senador na ang mga akusasyon ay nakabatay lamang sa paulit-ulit at inconsistent na salaysay ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na umano'y hindi rin tugma sa mga naunang epidemit na isinumite sa investigasyon naman ng Senate Blue Ribbon Committee. Patuloy na minomonitor ng 19 na police station ng Police Regional Office 11 ang lungsod ng Davao kung sakaling makalabas na nga ng Maynila at magtago sa Davao ang pinaghahanap na senador na si Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa tagapagsalita ng Davao City Police Office, si Captain Hazel Caballero, wala pa naman silang natatanggap na opisyal na kopya ng naturang warrant mula sa International Criminal Court. Kaya limitado lamang sa monitoring ang kanilang ginagawa. Iginit pa ng pulisya, susundin nila ang tamang police operational procedure, sisiguraduhin na walang karapatang maabuso sa anumang operasyon na nila'y magiging patas sila sa kanilang pagtrato sa sinumang aarestuhin. Sa ngayon, patuloy pa lamang ang monitoring at coordination ng otoridad habang hinihintay pa ang mga formal na dokumento. Paano ka nga naman aaresto kung wala ka namang kopya ng warrant of arrest, di ba? Samantala, magtiyo mula sa Tabaco City, Albay kasama sa mga natabunan ng gumuhong gusali sa Pampanga. Humihingi ngayon ng tulong ang pamilya sa pamahalaan. 6 na po kasi hanggang kagabi may nahugot na pang-6 na biktima ng pagguhunaya ng isang building o ginagawang building sa Angeles City, Pampanga. Detalye ng balita mula sa 107.7 Radyo Natin Tabaco mula kay Arlene Morales Manyaol. Miss A. Diyos maray na aga, kasabay ang magtiyo na residente ng Purok 1, Rawi, San Miguel Island mula dito sa Tabaco City sa mga constructions worker ng nag-collapse na building sa Angeles City, Pampanga madaling araw nung linggo. Humingi ng saklolo ang pamilya ng mga biktima sa lokal na pamahalaan, kaya mula pa kahapon nasa Pampanga na ang team ni Tabaco City RRMO Head Jel Mulato matapos ipag-utos nga ng aming Mayor Ray Bragais para makatulong sa rescue operation. Napag-alaman nakasabay nga ang magtiyo sa reported missing sa MD RRMO Pampanga, isa itong 38 anyos at 23 anyos. Medyo malungkot kasi mula pa kahapon wala pang balita na nakuha ang team hinggil sa kalagayan ng mga biktima dahil ayon kay MD RRMO Chief Jel Mulato, kailangan ng pag-iingat at iniiwasan ang posibleng panibagong sakuna kung hindi planado ang mga diskarte. Una nang nireport na retrieval operation ang mangyayari pero ayon umano kay DILG Secretary Jun Vic Rimulya, rescue operation ang gagawin at tumaasang buhay pa ang mga biktima. 15 pa katao ang pinaghahanap na posibleng na-trap ayon lang sa testimonya ng foreman at iba pang nakaligtas sa insidente. Napag-alaman na Sabado ng gabi matapos ang sahod lumabas umano ang mga kasamahan ng biktima para bumili ng inumin subalit nang mag-uumaga na nangyari ang trahedya. Sa ngayong kasama ang mga otoridad at kapamilya ng mga biktima dito sa Tabaco City sa nag-aabang na sana may magandang balita na marinig mula sa kanila. Yan muna ang latest mula dito sa 107.7 Radyo Natin Tabaco City. Ako po sa Miss A. Arlene Morales Manyaol. Nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Pambalos, Miss A. Samantala,
Sa Kabikulan pa rin si Mayor Leni Robredo humanga sa naging paghanda ng Agusan del Sur sa Palarong Pambansa 2026. Detalye mula sa 89.5 Radyo Natin Naga mula kay Mape Mariscal. Diyos marhay nga aga, Mape. Diyos marhay na aga, hindi mapigilang, mapahanga at magulat si Naga City Mayor Leni Robredo sa magarang paghahanda ng probinsya ng Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa. Ayon kay Mayor Leni Robredo, hindi niya inakalang ganito kaayos at kaingrandeng ang mga ginawang pasilidad, dekorasyon at programa para salubungin ang mga atleta, coaches at delegado mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sinabi niya na makikita sa bawat detalye ang malasakit at pagkakaisa ng mga taga-Agusan del Sur para gawing memorable at world-class ang hosting ng palaro. Dagdag pa niya, malaking inspirasyon ito para sa ibang LGUs na magsikaping iangat ang antas ng kanilang sports facilities at hospitality. Bukod sa mga pasilidad, pinuri rin ni Mayor Leni ang mainit na pagtanggap at disiplina ng mga lokal na opisyal, volunteers at mga kabataan na tumutulong sa buong kaganapan. Sa madaling salita, malinaw na seryoso ang Agusan del Sur sa kanilang tungkulin bilang host at para kay Mayor Robredo, isa itong magandang halimbawa ng kung paano nagiging posible ang malaking pangarap kapag nagtutulungan ang gobyerno at mamamayan. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natin Naga. Ako po si Mape Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Babalon sa mga Mape. Ay, baka dyan sa inyong mga lugar, meron din pong mga ghost priest, ha? Yung mga paring multo na nakakapagmisa. Ang malungkot pa, kumikita din pala sila. Ayan. Believe na ako, kung may mga ghost employees, kung may mga ghost flood control project, aba, meron din palang mga ghost priests. Radyo Natin Nationwide. Nationwide. Paano yun? Ang basbas nila, din, ghost? Ala. Baka buhay ka pa, multo ka na.